Hello, everyone. Time to worship. My life's in you, my strength's in you, my hope's in you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again?
In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again, Lord, reign in me, reign in your power over all my peace. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again, so won't you reign in me again. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign Let your forever. glory fill the earth. You will reign Let your forever. glory fill the You earth. will reign Let your glory forever. fill the earth. You will reign Let your glory fill. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Mabuhay Church! Ako po si Joel at ang aking may bahay na si TJ. Sa lahat po ng kapatiran, aming pamilya, mga kapitbahay at mga kaibigan, isa pong mainit na pagtanggap sa aming liguhan na pagsamba ng ICOC Philippines. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm o Awit 117 in verse 1 to 2. Babasahin ko po sa magandang balita, Bible Revised. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh.
Sa maiksing ngunit matamis na awit na to, tinawag ang lahat ng bansa upang magpuri sa Diyos dahil sa kanyang walang sawang awa. Nang sa ganon, tayo bilang mga anak ng Diyos ay magkaisa sa pagsamba at pagsilbi sa Kanya. Tayo ngayon ay nagsama-sama dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo'y magpuri sa Kanya. Buksan natin ang ating mga puso at ituon ang pagtingin sa Diyos. Buksan natin ang ating sarili upang tanggapin ang mensahe niya. Maniwala tayo sa Diyos na babaguhin niya at bibigyan tayo ng pag-asa sa pakikinig ng kanyang salita. Amen. Meron po tayong magandang line-up para sa araw na to. Para po ihanda ang ating mga puso sa ating komunyon, maririnig po natin ang mensahe mula sa ating kapatid from ICOC North Caloocan na si Arman Ursua. Bibigyan naman tayo ng inspirasyon ni Jun Hugo para sa ating pagbibigay. At para sa mensahe na galing sa Diyos, sa linggong ito, tayo po ay makinig sa salita ng ating kapatid na si Joseph Silapan from ICOC North Caloocan. Kaya magdasal po tayong lahat. Panginoon amang nasa langit, Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas at ang aming hari. Sa pamagitan ng iyong grasya, kung kami ngayon ay nagsama-sama upang sambahin ka. Dalangin ko na gabayan niyo kami bilang isang simbahan na buksan ang aming mga puso at tanggapin ang banal na salita ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Naway, gabayan niyo kami ng inyong Espiritu Santo palagi at tulungan, Panginoon, na makita kung anong gusto niyong ituro sa aming lahat. Mahal namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa communion, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang kwento ng pagtatagpo ni Simon Pedro at ni Jesus. At bago po natin basahin ang talata mula sa Biblia ngayong umaga, atin po munang balikan ang kwento ng pagtawag ni Jesus kay Pedro bilang kanyang alagad. Nang mga araw na yon, buong gabi na nangisda si Pedro kasama ng kanyang mga kapwa mangingisda. Ngunit wala silang nahuli maski isa. At naroon si Jesus nangangaral. At sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 4, sinabi kay Simon ni Jesus, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Nung unay nag-alinlangan siya, subalit sa kalaunan ay pumayag siyang subukang muli. Hanggang sa masaksihan niya ang himala na nagpabago ng kanyang buhay. Nang mapuno ng mga isda ang bangka, doon niya napagtanto kung sino talaga si Jesus. At nooy, nagpatira pa at mapagpakumbabang nangumpisal si Pedro ng kanyang mga kasalanan. At tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon. At dahil sa kanyang pusong punong-puno ng pasasalamat, nagawa niyang iwanan ang lahat-lahat, maging ang mga isdang kanyang nahuli ng umagang iyon, at sumunod siya kay Jesus. Kakaibang lugar at oras para makilala ang Diyos, hindi ba? Sa isang bangka, sa isang dalampasigan, sa isang ilang na lugar, at sa panahong walang pag-asa. Hindi nga ba't ganito ang Diyos? Walang pinipiling lugar. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento ng pagtawag din ng Panginoon. Lalo na ang mga kapatid nating nabautismuhan sa panahong ito ng pandemya. Tunay ngang tinawag kayo sa isang kakaibang panahon at lugar sa buhay natin. Subalit, alam din natin ang kwento ng pagbagsak ni Pedro nang kanyang itatwa si Jesus ng 3 beses na nagpatangis sa kanya ng buong pait. Pero gaya ni Pedro, naranasan ko rin ang madapa, mag-alinlangan, manghina ng pananampalataya. Marahil kayo rin. Samahan niyo ako
Pagpatuloy natin ang kwento ni Pedro. Basahin natin sa aklat ni Juan sa Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 12. Sa panahong ito, makikita natin dito na si Pedro muling nagbalik sa karagatan ng Galileo at nangingisda. Basahin po natin. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi na makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad sakay ng bangka na hila-hila ng lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang pagkaahon nila sa pampang. Nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli nyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Hindi ito ang unang pagkakataong nagpuyat sa dagat ng Galileo si Pedro, hindi ba? At walang huling isda. Kung ating matatandaan, tinalikuran nga niya ang dagat at sumunod kay Jesus. Iniwan niya ang bangka at hindi na sumagi sa isip niya na darating ang pagkakataon na babalikan niya pa ang bangkang ito. Ngunit ngayon, siya ay nagbalik. Isang buong ikot sa parehong dagat, sa parehong bangka, malamang sa parehong eksaktong lugar at sa parehong panahon ng kawalan ng pag-asa. Ang pangyayaring ito ay nangyari na, hindi ba? Nangyari na noon to. Ang mahabang gabi na walang huling isda, ang pagtawag ni Jesus na muling mangisda, ang lambat na puno ng mga isda. Kaya dali-daling lumusong si Pedro sa tubig at tumayo sa harap ng kaibigang pinagtaksilan niya. Nagkamali siya sa Diyos. Subalit, pinuntahan siya ng Diyos. At sa pambihirang pagkakataon sa buhay niya, tahimik si Pedro. Ano pa bang salita ang sasapat? Ang sitwasyong ito ay sobrang banal para sa salita. Ang Diyos ay nag-aalok ng agahan para sa isang kaibigang nagtaksil sa kanya. Wow! At doon muling nasumpungan ni Pedro ang grasya ng Galileo sa ikalawang pagkakataon. Ikaw, kapatid, anong kaya mong sabihin sa ganitong pagkakataon? Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga nagawa mo. Anong gagawin mo sa pagkakataong ganito? Pwede mong gayahin ang ginawa ni Pedro. Tumayo at mamangha sa presensya ng Panginoon. Gaya ni Pedro, inaanyayahan ka ni Jesus na subukang muli at sa paghahati-hati natin ng tinapay at alak. Gaano man katindi ang iyong pagkakadapa, iyong pagnilayan, gaano man ikaw pinanghinaan sa iyong pananampalataya, ikaw ay magnilay. Nandito si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus at inaanyayahan kang manumbalik at sumunod sa kanyang muli. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, Panginoon ng walang hanggang awa, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbabang sumasamo ng inyong kapatawaran. Nakikita mo kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Alam mo kung ano-ano ang kinakaharap namin at lahat ng aming mga pinagdaraanan. Inihiling po namin na kami iyong ilayo sa anumang kadiliman na maaring makapagpaligaw sa aming daraanan. Salamat sa tinapay at alak na nagpapaalala sa amin na ang iyong sakripisyo sa krus ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na aming malalampasan ang lahat ng pagsubok. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
What is a man to do when the bad overtakes him? Though he tries what's true, still the fall somehow gets him. His life contradicts his belief. In his mind he longs for relief, trying hard to find some kind, some form of joy from this grief. Then someone spoke to him of this God who became man. Oh, how it really seemed such a crazy, crazy plan to save this fallen man. My love compared to none, the greatest sacrifice that to him we made. Thank God I met grace for his taking my place from the death that I deserve. And now I praise and joyfully serve, 'cause finally, oh, this man needs grace. And now I praise and joyfully serve, 'cause finally, finally, this man meets grace. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pagbibigay, basahin po natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 16. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Ang ating pag-aalay ay di lamang tumutulong para tugunan ang mga pangangailangan o nagpapagaan ng kalooban ng ating mga kapatid na higit pa ang pinagdaraanan. Nagbubukas ito ng pinto para tularan ng iba ang ating nasimulan. Bibigay ran din daw to para tayo masama sa nahirang. Sa paanong paraan naman? Hindi sa parangal mula sa tao, ngunit ang kakaibang pagpapala mula sa pakikibahagi sa puso ng ating may likha. Katuwang kanya na mapabuti ang kalagayan ng iyong kapwa. Karamay kanya sa pagdama ng pigati ng iba. At iisan tinitibok ng iyong puso sa puso niya. May kapurihan pa bang tutumbas sa naturan? May pagbubunyi pa bang hihigit na siya mismo ang saksi? Wala na marahil, kapatid. Naniting natin kailan lang mga kabayanihan na ating mga kapatid na frontliners. Mga kwento ng kanilang sakripisyo at pagpapakasakit para lang makatulong sa hinaharap nating dilubyo. Mas uunahin pa nila na iligtas ang buhay ng iba kaysa sa pagsagip ng kanilang sariling kapakanan. Buhay na buhay ang bayanihan sa ating simbahan. Sa Baguio,
Masigla ang pagmamagandang loob ng mga disciples. Nariyan yung pagbabahagi ng kanilang sahod sa mga nawalan ng trabaho. Pag-abot ng ayuda sa iba na dapat ay sa kanila. Mamili para sa mga pamilyang may kawalan. At pagdoble ng kanilang lingguhang pagbibigay para tugunan ang higit na pangangailangan. Ilan lang po ang mga nabanggit ko na may tuturing kabayanihan ng ating mga kapatid. Bukod tangi ang naging pag-aalay ngayon sa pangkalahatang samahan. Salamat sa puso ng bawat isa na patuloy na pagbibigay na matapat at walang hinihinging katapat. Tayo po'y manalangin. Ang po naming lubos na mapagbigay, turuan niyo po kami, lalo pang mas maging bukas palad. Panatilihin niyo po kaming tapat sa paglilingkod sa inyo, sa pamamagitan ng pagtugon sa ibang tao, nang walang hinihintay na pagpapala mula sa inyo. Ngunit laking saya na magbahagi sa puso, sapat ng mabatid ang loob mo siyang dapat namin sundan. Panginoon, hiling po namin ang basbas sa aming munting alay na iyo pong pagyamanin pa. Lahat po nito ay aming salmo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Joseph Silapan ng ICOC North Caloocan. Isa pong malaking karangalan sa akin ang maibigay ang mensahe ng Diyos para sa ating pagsamba. Ang mensahe po ay hango sa mensahe ni Doug Clapgren. Si Doug ang nagbigay ng mensahe sa Ingles kanina at ako naman po ang magbibigay mismo ng kanyang mensahe na isinalin sa Pilipino. Bago ang lahat, nais ko pong ipaabot ang pagbati at pasasalamat ni Doug at May. Sila po ay mga kapatid natin mula sa San Diego Church of Christ North Region. Mahigit 20 taon na po silang naglilingkod bilang full-time sa San Diego. Nabautismohan sila sa campus ministry noong 1993 at 1994. Meron silang 2 anak, si Jackson, 19, at Jerry, 17. Malaki ang pasasalamat niya sa pamilya ng simbahan sa buong mundo na meron ng mahigit 700 simbahan. Nagpapasalamat siya dahil nagkikita-kita tayo, meron tayong ugnayan, at makakapagdiwang tayo sa pamamagitan ng teknolohiya. Nagpapasalamat siya sa pamilya ng simbahan, lalo na dito sa Pilipinas. Tayo ay nagbibigay ng kasiyahan at patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga simbahan sa buong mundo. Inspirasyon kayo sa sakripisyo at patuloy na pananampalataya sa Diyos at hindi tumatalikod sa pagsunod kay Jesus. Pinaabot din ni Doug ang pasasalamat niya kina Coco at Farida sa kanilang patuloy na pananampalataya sa nakalipas na maraming taon. Kina Danny at Gurley na mga delegado natin sa bansa. Kay Ariel at Susan na patuloy nilang pinamumunuan ng simbahan sa panibagong grupo ng liderato. Papasalamat din siya kay Roland at Weng. Si Roland, ang guro natin, ay nagsalita sa simbahan nila sa San Diego. Ilang buwan na rin ang nakakaraan. Nagpapasalamat si Doug dahil ang San Diego ay patuloy na tumutulong sa misyon at gawain dito sa Pilipinas. Umasa tayo na mangungulekta sila sa kanilang special missions contribution hanggang sa katapusan ng taon para patuloy na masuportahan nila ang Pilipinas. Tayo po ay namumuhay sa walang kahilintulad na panahon. Ngayong umaga, ang ibibigay kong mensahe ay ang inilagay ng Espiritu sa puso ni Doug.
gusto kong paalalahanan at tanungin tayo, ano ba ang kailangan natin ngayon? Sa buhay, sino nga ba ang gusto talaga nating sundan? Ngayong umaga, pag-uusapan natin, paano tayo kailangang sumunod sa tao? Noong kabataan ko, mahilig din akong maglaro ng basketball. Gusto ko maging katulad ni Alvin Patrimonio. Gusto ko maging katulad ng taong iyon, si Alvin Patrimonio. Gusto ko maging pinakamahusay na basketballista. Gusto kong makagawa ng pinakamaraming puntos. Gusto kong tularan ang katakuhan ni Alvin. Napagtanto ko, sa isang kupunan, merong 5 manlalaro at isang tao lamang ang talagang makakapuntos at hindi lahat ng tao ay sabay-sabay na pupuntos. Hindi ko makalimutan, noong 25 taong gulang ako, sa wakas ay natagpuan ko ang tao. Alam niyo, ang Diyos ay kumatok sa pintuan ng buhay ko noong 1995. At natagpuan ko ang totoong tao na ito. Hinahangaan ko siya, nire-respeto, gusto kong maging katulad niya. At ang tao na ito ay si Jesucristo. Basahin po natin sa Hebreo 12, 1 hanggang 3. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhang nasa atin harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ang mga talatang ito ay nangungusap sa akin at gusto ko na pag-isipan natin hanggang tayo ay nananalamin sa kahalagahan ng mga talata. Gusto kong gumawa ng ilang mga puntos. Sa unang punto, isaalang-alang mo siya. Isaalang-alang mo siya. Consider Him. Sa talata 3, isaalang-alang mo si Jesus. Sa panahon ng COVID-19, isaalang-alang mo si Jesus. Kung hindi natin isasaalang-alang si Jesus, ang mga pag-aalinlangan natin, pangamba, takot, ay maaaring pagsimulan ng pagkatalo natin. Ang pag-aalinlangan ay magdadala sa pagkatakot at magbibigay sa atin ng matinding kabalisahan. Hindi ko alam kung paano ninyo hinaharap ang mga bagay-bagay. Sa Amerika, nababalisa din sila. Hinahangaan ko ang marami na sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, ay naiintindihan natin na ang pag-aalinlangan ay magdadala sa pagkatakot at magbibigay sa atin ng matindi pagkabalisa. Iniisip ko si Thomas, ang kanyang pag-aalinlangan. Sa Juan 20:27, hindi siya naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. At talaga naman, nag-aalinlangan siya. Ang kailangan ni Tomas ay kasiguraduhan. Noong muling nabuhay si Jesus, pumunta siya kay Tomas at sinabi, Tomas, ito, tingnan mo ang aking mga braso at mga kamay. Tingnan mo ang aking tagiliran. Si Tomas ay nagulat
dahil ang kanyang pag-aalinlangan ay nauwi sa pananampalataya. Kailangan ni Tomas ang kasiguraduhan. Kailangan ni Tomas na makita si Jesus ng malapitan at personal upang mawala ang kanyang pag-aalinlangan. Pag nagpadala tayo sa pag-aalinlangan natin at paniniwala tayo sa mga ito, ito'y magdadala sa atin ng pangamba o kawalan ng tiwala. Magdadala sa atin sa kadiliman. Ilalayo natin ang ating sarili sa iba at patuloy na magdadala sa atin sa madilim na kalagayan. Pag may alinlangan, napapatanong tayo sa ating sarili. Patuloy tayong nababalisa at lumalakas ang ating pagkatakot. Ngayong umaga, isaalang-alang mo siya. Isaalang-alang mo si Jesus. Alam niyo po kung bakit? Dahil sinasabi sa Juan 16:33 na pagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan, mga kapatid. Napagdaanan ni Jesus ang mga pinagdadaanan natin at napagtagumpayan niya ito. Si Jesus lamang ang makapagpapahupa ng ating mga unos o bagyo na ating kinakaharap. Sa Marcos 4:35 hanggang 41, gusto ni Jesus na humupa ang lahat ng unos at bagyo na ating kinakaharap. Binibigyan tayo ni Jesus ng kasiguraduhan at tulong upang malampasan natin ang ating pag-aalinlangan. Gusto kong kausapin ang mga involved at millennials. Alam ko na mayroong tukso na mag-alinlangan kayo. Alam ko na mayroong tukso na kayo ay mabalisa. Makakapag-aral pa kaya ako? Magkakaroon ba ako ng trabaho? Gusto kong hikayatin ang lahat. Isaalang-alang mo siya. Kailangan natin isaalang-alang si Jesus. Gusto ko mong ibahagi ang karanasan ni Sonia Howell, isang kapatid mula sa San Diego. Sa panahon ng COVID-19, marami siyang pag-aalinlangan. Habang ang lahat ay gusto lamang makaraos sa buhay. Kamakailan lamang sinabi sa kanya na wala na siyang trabaho. Bilang single mom, nag-aalinlangan siya. Paano kaya ako magkakaroon ng trabaho uli? Paano ko mababayaran ang aking mga obligasyon? Paano na kami nito mabubuhay? May COVID-19 pa. Ang alam niya lamang ay may mga espiritual na mga kababaihan sa buhay niya na tumutulong sa kanya para manumbalik sa tao at isaalang-alang siya. Nariyan si Jesus. Naisip niya na sa nakalipas na 2 taon, ang Diyos ay laging kasama niya sa hirap man o ginhawa. Ang mga dasal niya ay dinidinig ng Diyos. Maraming magagandang bagay ang nangyayari sa buhay niya. Natutuwa siya sa lahat ng mga biyaya na binibigay sa kanya ng Diyos. Tulad ng pag-aalinlangan ni Tomas, ay nakaya niyang alisin ang kanyang pag-aalinlangan at isaalang-alang si Jesus. Siya ang batong kublihan ng kanyang kaligtasan. Ako man ay katulad din po ni Sonia na maraming pag-aalinlangan. Paano na matutustusan ang mga pang-araw-araw na mga pangangailangan? Pagkain, mga bayarin.
Paano ang pangangailangan ng mga bata sa kanilang pag-aaral? Kailangan ko lamang na sa isaalang-alang si Jesus upang mapagtagumpayan ang mga pinagdadaanan sitwasyon. Isaalang-alang mo siya, si Jesus. Pangalawang punto, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Mga kapatid, kaibigan, kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Kilala si Jesus na tumatangi sa Diyos. Sa Marcos 1:35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Sa Mateo 27:46 hanggang 56, si Jesus sa halamanan ng Getsemani, nagtatalo yung kanyang isipan kung pupunta siya sa cross o hindi. Kailangan maging tama ang kanyang puso. Sa Marcos, pinakain ni Jesus ang 5,000. Naglaan siya ng oras upang itaas sa panalangin ang tinapay at isda at pinarami yon ng Diyos. Si Jesus ay isang halimbawa ng paglapit sa Diyos sa panalangin. Tularan natin ang kanyang halimbawa kung paano siya patuloy na lumalapit sa Diyos sa panalangin. Sa panahon ngayon, COVID-19, madali ang puntahan natin ay ang social media, ang YouTube. Madali na puntahan ang balita at mga opinyon ng mga tao, kahit sa larangan ng medisina. Ngunit sa pagharap natin sa mga bagay na ito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kapag itinuon natin sa iba ang ating paningin, ang ating takot at kabalisahan ay lalong magiging malala. Mga kapatid, mga kaibigan, kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Sa Hebreo 5:7, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Si Jesus ay halimbawa ng pagpapakumbaba kung paano harapin ang mga hamon ng buhay. Ang tanong, paano ba natin hinaharap ang hamon ng buhay? Ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, si Jesus ay higit pa riyan ang kanyang dinaanan at nalampasan niya ang lahat ng iyon. Paano? Lumapit siya sa Diyos na may kababaang loob. Umiyak siya sa Diyos. Lagi siyang lumalapit sa Diyos. Nakikipagbuno siya sa Diyos sa panalangin. Tapat siya sa Diyos. Meron siyang tapat at totoong relasyon sa Diyos. Hindi siya nahihiyang ibahagi ang kanyang nadaramang kalungkutan. Hindi siya natatakot na ilahad ang nilalaman ng kanyang puso. Huwaran siya sa kanyang kababaang loob. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus at tularan ang kanyang paglapit sa Diyos sa panalangin. Si Mark, isa rin pong disipulo sa San Diego.
Tatlong bagay po ang ginagawa niya sa panalangin. Una, naglalaan siya ng sapat na oras upang makasama niya ang Diyos ng sarilitan. Pangalawa, humihinga siya ng malalim. At iniisip niyang mabuti kung sino talaga siya at kung sino siya sa harapan ng Diyos. At ang pangatlo, kinakausap niya ang Diyos sa panalangin. Sinasabi niya sa Diyos ang nasa isip niya, nararamdaman niya sa mga nangyayari sa paligid niya. Sasabihin din niya sa Diyos ang patungkol sa kanyang trabaho, patungkol sa kanyang kaperahan, patungkol sa kanyang pamilya. Emosyonal siya sa pagdarasal para sa kalagayan ng kanyang ina at kalagayan ng bansa. Ganito siya magkaroon ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bakit kailangan natin isaalang-alang siya? Bakit kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus? Alam niyo po kung bakit? Dahil siya ang nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Para sa ikatlong punto, nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kaya kailangan nating isaalang-alang siya. Ituon ang ating paningin kay Jesus dahil siya ang nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit para sa bawat tao dito sa Pilipinas, si Jesus, siya ang nagpapasakdal. Siya ang una, siya ang simula, siya ang pinagmumulan, siya ay buo, siya ang katapusan at simula. At kailangan natin ituon ang ating paningin kay Jesus. Bakit nga ba hindi? Tuon natin ang paningin natin kay Jesus. Siya ang tao, siya ang nag-iisang hinahanap natin at susundan natin. Siya ang tumutulong sa atin na malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Siya ang tumutulong sa panahon ng pagbabago at anumang bagyo na ating kakaharapin. Sa Mindanao man ito, sa Butuan City, sa Cebu, sa Manila o sa Makati man. Mahalaga ngayong umaga mga kapatid at mga kaibigan, si Jesus, siya ang daan, siya ang dapat nating sundan. Siya ang may kapamahalaan ng langit at ng lupa. Wala nang iba pa na hahanapin natin. Ngayong umaga, si Jesus, alam niya ang daan, alam niya tayo, o aalalayan niya tayo sa daan. Siya ang liwanag, siya ang may akda, siya ang nagpapasakdan, siya ang salita ng pananampalataya, siya ang anak ng Ama na tumutulong sa atin sa panahon ng pagbabago. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Buhay at mabisa. Kung isa sa pamuhay natin ito, makikita natin na gagalaw ang kanyang mga kamay sa ating buhay. Kaya nga, kay Jesus ay meron tayong buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga salita ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Saan ba nagmumula ang pananampalataya? Sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus ay magdadala sa atin sa buhay, totoong buhay.
buhay na walang hanggan, na kung saan yon ang gustong pagdalhan sa atin ng Diyos. Kaya nga, kung siya ang nagpapasakdal at pinagmumula ng ating pananampalataya, kailangan panghawakan natin ang kanyang katuruan. Sa Juan 8, 31, 32, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay niyang kayo'y mga alagad. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Panghawakan po natin ang kanyang mga salita. Panghawakan natin ang nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Panghawakan po natin ang katuruan ni Jesus. Ang mga salita ng Diyos ang higit na kailangan natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Siya ang simula at katapusan. Hindi mahalaga kung taga San Diego ka, o taga Pilipinas ka, o taga probinsya. Kailangan nating panghawakan ang katuruan ni Jesus. Si Patricia, isa rin pong disipulo sa San Diego. Mag-aapat na pong taon na siyang disipulo ni Jesus itong darating na Nobyembre. Patuloy niyang pinanghahawakan ang katuruan ni Jesus. Kaya naman, lalo pong tumitibay yung kanyang pananampalataya. Ngunit, sa kabila nito, ay may mga umaga na bumabangon siya na punong-puno siya ng kalungkutan at pag-aalala dahil sa mga sitwasyon na hindi niya kontrolado. Iniisip niya lamang, kung si Jesus ang nasa kalagayan niya, paano niya kaya ito haharapin? Marahil ay hindi totoo ni Jesus ang sarili sa kalungkutan, bagkos ay sa kasiyahan. Kasiyahan noong nakita siya ni Jesus sa kanyang bautismo. Gayon din, kapatid, kasiyahan ni Jesus nung araw na ikaw ay mabautismo. Natutunan ni Patricia na ituon ang kanyang kasiyahan kay Jesus na namatay sa cross para siya ay maligtas. Kay Jesus na puno ng grasya, kapayapaan, pag-asa at layunin sa buhay. Nagagamitin siya sa layunin ito upang makatulong na makapagbago ng buhay ng mga tao. Binubusog ni Patricia ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Bilang pangwakas, sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagandahan o dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Si Jesus ay dumanas ng pasakit at hirap sa cross na may kasiyahan. Kasiyahan na alam niya na ikaw ay magiging kanya. Kasiyahan na babalik siya sa kanyang Ama sa langit. Kasiyahan na dahil sa sakripisyo ni Jesus, ay makakasama rin natin siya sa kalangitan, sa darating na panahon. Ang kasiyahan na pinapangarap na ni Jesus noon pa man. Haharapin niya ang hirap, ngunit sa kabila nito ay may malalampasan niya at kasiyahan ang kanyang kinakaharap. Gusto kong maintindihan natin, magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating mga puso.
Ang tanong, masaya ka ba sa kabila ng kinakaharap mong pandemic? Malaking pagsubok ito at hindi madali ang sumaya. Pinapaalala ko po sa lahat, hanapin natin ang kasiyahan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hanapin natin ang kasiyahan na malalampasan natin ang kinakaharap nating pandemic. Si Jesus, pinangarap niya tayo. Mangarap tayo na merong gamot dito sa COVID-19. Mangarap tayo ng pantay-pantay na pagtingin at pagkakaisa ng mga tao sa Amerika. Mangarap tayo ng matatag na ekonomiya sa ating bansa, gayon din sa Amerika. Higit sa lahat, mangarap tayo na makakasama natin ang Diyos sa kalangitan. Si Jesus lamang ang daan. Sabi nga sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, mga kaibigan, isaalang-alang natin siya. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? Dahil si Jesus ang nagpapasakdal at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Mangarap tayo dito sa second half ng 2020 ng mas marami pang kasiyahan. Ibahagi natin ang kanyang pag-ibig sa maraming tao. Ibahagi natin ang kanyang mga salita at kung paano tayo hinamon ng Diyos mula sa kadiliman. Ipanalo natin ang mundo para kay Jesus dahil siya ang tao. Sundan natin siya. Sumama tayo sa Kanya. Yakapin natin ang mga hamon ng buhay nang may pagtitiwala at pananalig sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Dasal ko na lalo pang mapalakas ang inyong pananampalataya hanggang sa huli. Salamat sa inyong oras. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Maraming salamat, Joseph, sa napaka-inspiring na message at napaalalahanan mo ako sa aking pagsunod kay Jesus ay kailangan kong ituon ang aking isipan at pagtingin sa Kanya lamang. Para sa kahit na anong sitwasyon ang aking hinaharap, ay makita ko pa rin ang kagalakan sa aking puso dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. Para po sa ating pagdinilay sa mensahe ngayong araw na to, tayo po ay mag-usap-usap at isipin, nasan po ba ang ating pananampalataya? Atin din tanungin na ating mga sarili, ako ba ay palaging nakatingin kay Jesus? At paano? Nais po naming anyayahan ang lahat upang bisitahin ang aming mga online platform, ang ICOC Philippines website, ICOC Philippines Facebook page, at YouTube channel. Kung nais nyo naman po malaman ang mga bagong updates, mga lesson at schedule, maaari nyo lang pong i-like, subscribe at i-share ang mga platforms na to. Nang sa ganon, kayo po ay aming papahalahanan tungkol sa mga nalalapit at mga susunod na aming pagsamba. Tayo po ay magsama-sama at magkaisa na ipamahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng video nito. Muli inaanyayahan po namin ang lahat para sa susunod na linggo ng pagsamba. Dahil atin pong pagdiriwang ang ika-30 anibersaryo ng ICOC Cebu bilang simbahan. Magdasal po tayong lahat para sa ating pagtatapos. Panginoong Diyos na nasa langit, dalayan ko na patuloy niyong palambutin ang aming mga puso. At sa tuwing kami ay titingin sa inyo, ay lagi naming makita ang aming pag-asa. Naway bigyan niyo kami ng kapayapaan sa aming kaisipan,
Bigyan niyo kami ng kagalakan sa aming mga puso at patuloy niyo na gabayan kung ano man ang gusto niyong gawin para sa aming buhay. Maraming salamat sa pagmamahal mo, higit sa lahat sa inyong grasya. Itong lahat ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sing oh, let it rise. Sing oh, let it rise. Sing oh, let it rise. You're my king. Sing oh, let it rise. Sing oh, let it rise. May the glory of the Lord rise among us. May the glory of the Lord rise among us. May the praises of the King rise among us. Let it rise. May the songs of the Lord rise among us. May the songs of the Lord rise among us. May the joy of the King rise among us. Let it rise. Sing oh, let it rise. Sing oh, let it rise. You be glorified. Sing oh, let it rise. Let it rise. Oh, let it rise. Let it rise. Let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. Let the praises of the King rise among us. Let it rise. Let the songs of the Lord rise among us. Let the songs of